SSS members, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko. Sabi niya, tanong ko lang po, member po ako ng SSS. Kaso 64 na ako, di na raw pwedeng hulugan. Kaya may nagsabi na pwede kong kunin ang nahulog ko. Kasi kung halimbawa mamatay ako, di raw makukuha ng mga anak ko dahil hindi kumpleto ang hulog. Alright. Una po, number 1. Doon sa sinabi nyo na 64 years old na kayo, kaya hindi nyo na pwedeng hulugan yung SSS nyo, mali po. Mali po yun ha. Dahil member naman na kayo ni SSS. Meron na kayong mga contributions. Diba? Ngayon po, na 64 na kayo, pero hindi nyo pa rin nabuo ang 120 months na contributions para makapasok sana kayo sa pagiging pensioner ni SSS. Pwede nyo pa rin yan hulugan. Pwede nyo pang i-continue ng contributions hanggang mabuo mo po yung 120 months na contributions para maging pasok ka sa pagiging pensioner ni SSS. Ang hindi lang po pwede kapag ngayon pa lang kayo magpapamember kay SSS. Yun ang hindi na pwede kasi 64 na kayo. Pero po, existing member na kayo eh. Kahit 64 years old na kayo, parang existing member na kayo ni SSS, may mga contributions ka na, yun nga lang, hindi mo pa nabuo. Pero kung may kakayahan ka pa naman ngayon, na buuin or hulugan pa ang iyong SSS para mabuo yung 120 months, kahit kayo 64 years old na, pwede po. Ngayon po na 64 years old na kayo, choice mo po kung mag-lump sum ka na lang or i-continue mo pa ang contributions mo para mabuo mo ang 120 months. Alright, tandaan po ha, pag lump sum po, that is one-time cash payment. Sa mga hindi po ito nabuo ang 120 months na contributions, after mong mag-lump sum, tapos na rin, wala ka na rin kay SSS. Pero kung gusto mo maging pensioner ni SSS, pwede mo pa yan hulugan hanggang mabuo mo ang 120 months. So ngayon, depende po sa'yo, no? Kayo lang nakakalam, ano ba yung estado ng buhay nyo, status mo financially, kung may kakayahan ka pa ba na punuan. Hindi ko alam kung ilang months pa ang kulang mo sa SSS dahil hindi mo naman po sinabi dito. Ang sabi mo lang, hindi mo nabuo, so ibig sabihin may mga contributions ka na kulang nga lang, hindi umabot ng 120. So ngayon, evaluate yourself kung kaya mo pa ba na punuin ang 120 months or mag-lump sum ka na lang. So, depende po sa iyo yan. Okay? Nagets nyo po ba? Ngayon, pangalawa po. Ang sabi mo sa comment mo, hindi raw makuha ng mga anak mo ang contribution sa SSS kapag ikaw ay nawala dahil hindi mo nabuo ang contributions? Mali din po yan. Okay? Hindi ko alam kung sino po ang nagsabi sa inyo yan. Kapag nawala kayo at hindi mo na lump sum ang pera mo sa SSS, makukuha pa din po yan ng iyong beneficiary. Tandaan niyo po, ang contributions natin sa SSS, kapag nawala tayo unexpectedly, no, hindi natin inaasahan, bigla tayong nawala, yung pera niyo po sa SSS, makukuha yan ng inyong beneficiary. Mapapakinabangan yan ng mga naiiwan yung beneficiary kay SSS. Halimbawa na lang, hindi pa tayo pensyonado at nawala tayo sa mundo, no? Pero ikaw, member na nawala, meron ka man lang at least, hindi bababa sa 36 months na contributions. Tapos, meron ka pang primary beneficiary. Buhay ang primary beneficiary mo. So, yung primary beneficiary mo, magma-monthly pension yan. Yun ang makukuha nila sa SSS sa pamamagitan ng iyong naging contribution sa SSS. Kapag wala ka ng primary, yung secondary mo or kaya designated mo, magla-lump sum yan sa SSS. Kapag naman pensionado na tayo at nawala tayo sa mundo, pero buhay pang yung primary beneficiary, magkukontinue po ng monthly pension ang primary mo. Kapag wala ka ng primary, then yung secondary mo or designated mo, may makukuhang lump sum yan. Pero case-to-case basis na yan. Papasok na kasi dito ang 5-year guaranteed period. Kapag ikaw pensionado, 5 years, mahigit ka nang nagpe-pension with SSS. Nawala ka, namatay kayo, at wala ka ng primary, yung secondary mo or kaya ang designated mo, wala na rin makukuhang death claim kay SSS. Pero hindi ka na po talo doon. Alright? That's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.